Praise the Lord. So, andito ulit tayo sa ating morning revival preview. So, welcome. At ang morning revival natin ngayon ay umpisa na naman sa linggong ito. At ang pamagat niya ay week 27 na tayo. Ang pamagat ay Enjoying the All-Inclusive Christ as the Good Land, Our Allotted Portion. So, yan ang title natin ngayon. At ang schedule ay week 27, day 1. So mga kapatid, mag-umpisa na tayo. So wait lang sandali. Okay, so amen. So Book of Colossians tayo. Colossians 1:12 to 13. Giving thanks to the Father who has qualified you for a share of the allotted portion of the saints in the light, who delivered us out of the authority of darkness and transferred us into the kingdom of the Son of His love. So ang highlights dito ay a share of the allotted portion of the saints in the light. Ito ay ang ating pakikibahagi sa inilaang bahagi para sa mga saints. So meron tayong portion, isang inilaang bahagi para sa atin. At mula dyan sa ating bahagi, tayo ay nagpapartake, nakikibahagi. Amen. So yung kaisipan kasi dito batay sa titulo. Ang kaisipan ni Pablo nung sinulat niya ito, ay yung sitwasyon sa Old Testament kung saan yung mga anak ni Israel ay binigyan ng bahagi doon sa mabuting lupa ng Kanaan. Nung pumasok sila dyan, yung lupa hinati-hati. At binigyan sila ng kanya-kanyang bahagi. At syempre, yung lupa na yan ang lahat ng meron sila. Sapagkat sa lumang tipan, mahalaga ang lupa. Diyan manggagaling ang iyong kabuhayan, diyan kakukuha ng kakainin mo. At mula diyan, magkakaroon ka ng pagtatamasa sa buhay. At sa pamamagitan din ng lupa na yan, naisagawa ang layunin ng Diyos sa lumang tipan. Yun ay ang itatag ang kanyang kaharian at itayo ang templo na siyang tahanan ng Diyos. Kaya nung tinawag niya si Abraham, ang ipinangako niya, yung lupa na yan. Isang masaganang lupa, isang mabuting lupa, na siyang ibibigay niya sa lahi ng bayan ng Israel na anak ni Abraham. Kaya ganyan ang situation. Kaya habang sinusulat ni Pablo itong Colosas, yan ang nasa isip niya, ang mabuting lupa. Amen. So magbabasa na ako. As Paul was writing Colossians 1, he was considering the picture of the good land in the Old Testament as a type of the all-inclusive Christ. There is a suggestion of this in verse 12, where Paul says that Christ is the allotted portion of the saints. Then in 2:6, Paul tells us to walk in Christ. This implies that Christ is the land, the territory, the realm in which we may walk. Furthermore, his reference to being rooted in Christ in 2:7 also indicates that he was thinking of the good land. In order to be rooted in Christ, he must be our land, our soil. All of these are indication that the Christ revealed in Colossians is our good land. So ang ganda ng pananaw ni Pablo rito. Kasi si Pablo, ang maganda sa kanya, napaka-familiar niya sa Old Testament o sa buong Biblia. Si Paul, hindi lang siya sumusulat ng kung ano-ano. Galugad niya ang buong Old Testament. Nakita niya rito na ang mabuting lupa, ang lupa ng Kanaan sa lumang tipan ay sagisag ni Kristo.
na nagpapaloob sa lahat ng bagay sa bagong tipan. So yan ang nakita ni Pablo. At binabanggit sa atin dito ang ilang mga pagpapatunay na ang ating lupa ay si Kristo. Hindi siya physical na lupa, pero siya ay sagisag ng lupa na binigay ng Diyos sa kanyang bayan sa lumang tipan. Kaya may mga ilang portion dito na malinaw na sinasabi ito. Halimbawa, sa verse 12, yung binasa natin, binanggit yung allotted portion of the saints, bahagi ng mga banal. At malakas ang paglalarawan na ang bahagi natin o ang bahagi ng bayan ng Diyos sa lumang tipan ay yung good land. At sa bagong tipan naman, si Kristo na nagpapaloob sa lahat ang ating bahagi. Kasi bilang believer, ano bang binigay sa ng Diyos? Ano bang bahaging binigay sa ng Diyos na solido? Si Kristo. Yan lang naman, yan din naman ang binigay sa atin. Ano meron tayo? Si Kristo. Kaya yung bahagi na binigay sa mga Israelites sa lumang tipan ay sagisag ni Kristo. O sa 2:6, sabi niya, lumakad kayo kay Kristo. So yung sabi nagpapatunay na ang lalakaran mo ay si Kristo bilang lupa, isang teritoryo, isang kasaklawan na huwag ka lalabas dyan. Kaya tayo ngayon ay lumakad kay Kristo. Siya yung ating lupa na nilalakaran sa bagong tipan. Siya yung ating teritoryo. Siya yung ating kasaklawan. Diba? So, ang linaw. O, ito pa. Sinabi rin sa atin na tayo ay dapat naiugat sa 2:7, naiugat kay Kristo. Salitang ugat. Ano ba yung mga nag-uugat? Eh di halaman. Saan siya nag-uugat? Di sa lupa. So, ibig sabihin, si Kristo ang ating lupa. Dapat maiugat tayo kay Kristo. At syempre, yung prinsipyo ng pag-uugat, yan yung sumisip-sip ka ng kayamanan mula sa lupa. So, maganda yung pananaw ni Pablo. Amen. Kaya malinaw na si Kristo ang ating lupa. At ang good land sa Old Testament ay nagpapakita sa atin na ito ay naglalarawan kay Kristo bilang nagpapaloob sa lahat. Amen. Paul was aware that God's chosen people in the Old Testament times enjoyed the good land as their portion. Furthermore, he realized that the good land was everything to them. It was through the good land that they could worship God and build a temple for God's testimony and for his unique dwelling place. It was through the good land that God's purpose could be fulfilled through the children of Israel. O yun yung sinasabi natin. Sa mga anak ni Israel, ang good land, ang lahat-lahat sa kanila. Pag inalis mo yan, yung good land, wala na. Ibig sabihin, walang kahulugan ng kanilang buhay. Kaya binigay ng Diyos yan. At sa panig ng Diyos, yan ang lugar na kung saan sasambahin nila ang Diyos. At ganyan sa Old Testament. Hindi sila pwedeng lumabas dyan. Ang piniling lugar ng Diyos para sambahin siya ng kanyang bayan ay ang good land. Kaya dyan din itinayo yung templo na sinasabi nating tahanan ng Diyos sa lumang tipan. Kung walang templo, wala siyang tahanan sa lupa. Kung wala siyang tahanan sa lupa, walang mapupuntahan ng tao. At kung walang lugar naman, na katulad ng good land, walang lugar para itayo ang tahanan ng Diyos. Ganyang kahalaga yung good land sa lumang tipan. Pwede ko nga sabihin, yan na yung pinakasentro ng buong Old Testament. Yan good land. Yan ang pinangako ng Diyos at lahat ng pakikibaka ng mga Israelites ng panahon nila ay para tamuhin ang mabuting lupa. Noong panahon ni David, di ba? Dumaan siya sa maraming labanan, maraming digmaan. At yung mga digmaan na yan,
huminto lang yan nung makapasok na sila doon sa good land. Lalo na nung naitayo na yung templo sa good land. Wala nang gera. Ibig sabihin yan ang talagang pinaglaban nila. Amen. Amen. Paul composed the epistle to the Colossians with a portrait of the good land in mind. Therefore, if we would experience the all-inclusive Christ as revealed in this book, we need to realize that such a Christ is typified by the land of Canaan. The Christ who is typified by the good land is the process triune God as the life-giving Spirit. So ito yung complete definition ng good land sa Bagong Tipan. Huwag natin kakalimutan. The process triune God as the life-giving Spirit. Ang Diyos na naproseso bilang Spiritong nagbibigay buhay. Yan ang good land natin ngayon. Yan ang binigay sa atin ngayon. At mula dyan sa Espiritu na nagpapaloob sa lahat, meron tayong lahat. Meron na tayong lahat. Wala tayong kulang. At yan ang kayamanan natin ngayon. At dyan natin sinesentro ang ating buhay. Dyan tayo nakafocus ngayon. Yan ang meron tayo. Na pwede natin sabihin, wala ang mga unbeliever niyan. Ano ang kaibahan ng unbeliever at saka believer? Ang believer ay merong process triune God as the all-inclusive Spirit. Ang naprosesong tres-unong Diyos bilang ang Espiritu na nagpapaloob sa lahat. Kaya huwag niyong kakalimutan. At kung malungkot kayo, tignan niyo yung Espiritu niyo. At kung kayo ay may problema, maisip ninyo na meron kayong Espiritong nagbibigay ng buhay na siyang nagpapaloob sa lahat. Ano ba ibig sabihin ng nagpapaloob sa lahat? All-inclusive. Ang ibig sabihin ng all-inclusive, lahat nandyan. Lahat ng kailangan mo, nandyan. Lahat ng kung ano ang Diyos, nandyan. At yan ay kompleto. All-inclusive siya. Kaya walang kulang. Kompleto. Kaya si Paul, pag ito yung babanggitin niya yung Espiritu, sabi niya, I can do all things in Him who empowers me. Lahat kaya niyang gawin dito sa isang ito. Kasi siya ay Espiritu. Siya ay Espiritu. Kaya ganyan kayaman. Lahat ng kayamanan ng Diyos na pwede natin maisip at pwede natin mapasukan bilang ating karanasan ay nandiyan dyan. Kaya alalahanin niyo, nandito pa rin tayo sa book na experiencing, enjoying, and expressing Christ. Lahat ito ay posible, lahat ito ay posibleng mangyari, no? At maranasan natin dahil si Kristo na nagpapaloob sa lahat ay nasa atin. Amen. So in Joshua 5:11 and 12, we see a hint that the good land typifies Christ as the continuation of the manna. Verse 11 says that the children of Israel ate of the produce of the land. Verse 12 is especially clear, and the manna ceased on that day when they ate of the produce of the land. And there was no longer manna for the children of Israel, but they ate of the yield of the land of Canaan that year. So kung natatandaan natin, nung ang mga Israelites ay lumabas sa Egypt, siyempre napunta sila sa ilang. At doon sa ilang, mahirap ang buhay doon. Wala silang pagkakataong magtanim, gumawa doon. Pero ang Diyos, inalagaan niya ang kanyang bayan. Ito ay sa pamamagitan ng mana. Ang gagawin mo lang, pupulutin mo lang siya sa umaga. At ibe-bake mo, may pagkain ka na. Walang kahirap-hirap. At itong mana kasi, galing sa langit na binigay ng Diyos sa kanyang bayan.
At naniniwala ako, napakakumpletong pagkain itong mana. Lahat ng vitamina, mineral, at kung ano pang mga ingredients na kailangan ng katawan ng tao, kumpleto siya. Multivitamin na bagay. Kaya walang record na sila nagkakasakit ng physical eh. Hindi katulad sa atin sa panahon ngayon. Ang isa sa dahilan bakit tayo nagkakasakit, kasi may mga kulang tayo na hindi natin nakakain. Yun ang source naman ng sakit eh. I-trace ninyo. Pag may sakit ka, meron kang kulang na hindi nakakain. O kaya naman sobra yung kinakain mo. Kasi may mga pagkain na, although may ingredients sila, pero sobrang dami. Kaya nagkakasakit ang tao. So, ibig sabihin, ang pagkakasakit ng tao related sa kinakain, kung anong klase, at kung kulang, yan, nagkakasakit. Pero itong mana, anak ko, kumpleto siya. Ano yung kailangan ng katawan? Binibigay niya. Kaya healthy sila. Okay, so ibinibigay ko lang yung background ng mana. At syempre, binanggit din sa atin sa Bagong Tipan na ang mana ay sagisag ni Kristo sa Bagong Tipan. Sagisag yan ni Kristo. At si Kristo ay ginawa rin niya ang kanyang sarili na pagkain. Ang prinsipyo ng pagkain ay upang kunin mo ang isang bagay, dalhin mo sa iyo at maging bahagi mo. Yan ay prinsipyo ng pagkain. Diba? Sabi ng Panginoon, siya ang tinapay ng buhay nang galing sa kalangitan. Ano mo ba yung tinapay? Luluhod ka ba? Ako sasambahin ko yung tinapay. Hindi. Pag sinabing tinapay, pagkain yan. At alam ng Panginoon na magtataka yung mga tao. Diretso niya sinabi, "He who eats me shall live because of me." Oh, diretso na yan. Baka hindi niyo pa maintindihan yan. Sabi ng Panginoon, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Linaw, di ba? So, siya yung totoong mana. At hindi mo pa rin maintindihan, hindi rin maintindihan ng tao ano yung sinasabi ng Panginoon, kainin siya. Kaya diretso sinabi niya, ang aking espiritu, ang aking salita, ito ay pawang buhay at espiritu. Paano mo kakainin ng Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang salita. O, malinaw na yan. Sapagkat ang espiritu ay naisakatawan sa salita. Kapag kinakain natin ang salita, ibig sabihin, hindi lang natin inaalam sa ating kaisipan. Subalit ito ay dinadigest natin sa loob natin. Tayo ay nabubuhay dahil sa Panginoon. Amen. So, binanggit ko lang naman yan. Pero may sinasabi dito, na yung mana, kinain nila sa ilang. Pero pagdating nila sa mabuting lupa, huminto na yon. Hindi na, wala nang mana pagdating sa Bagong Tipan. Ay sa mabuting lupa, wala nang mana doon. Wala na. Hindi ka na mamumulot. Magbubungkal ka na ng lupa. Pagtatanim ka na, at yung mga ani, yun na yung kakainin nila. So, ibig sabihin, ganun din, yung prinsipyo ng pagpapakain ng Diyos sa kanyang bayan, tinuloy sa paraan ng mabuting lupa. At okay naman yon. Kasi dumating naman yung panahon na araw-araw mana, nagsawa din naman sila. Kasi ang disenyo ng ating katawan at panlasa ay kumain ng iba't ibang pagkain. Ano mang paborito mong pagkain pag araw-araw kinain mo yan? Parang maano ka na rin. Isipin mo, ilang taon ng mana yung kinakain nila. Dumating din yung panahon na nagsawa na sila. Kaya nagpatuloy yung kanilang pagkain. Yung pagkain nila, yung kumakain, hindi pwedeng ihinto yun. Kaya lang napalitan na ng mayamang bunga ng mabuting lupa. Kaya sinasabi rito, pagpapatuloy ng mana, yung mabuting lupa.
Amen. Manna was a type of Christ as the life supply for God's people. Okay, so ito sinasabi ko kanina. Yung manna ay si Kristo. Ang sabi niya rito, manna was a type of Christ as the life supply for God's people. Ito ay isang sagisag ni Kristo bilang tustos ng buhay sa kanyang bayan. Kaya ang tustos ng buhay natin ay si Kristo na siyang manna natin ngayon. As these verses in Joshua point out, the produce of the good land was a continuation of the manna. Therefore, if the manna typifies Christ, the produce of the good land must also typify Him. By means of the supply of manna in the wilderness, God's people were able to build the tabernacle as God's dwelling place. In the same principle, through the supply of the rich produce of the land, they were able to build the temple as a more solid dwelling place for God. No doubt the good land enjoyed by the children of Israel is a significant type of Christ, for through the enjoyment of it, the temple was built. Amen. Amen. Nung panahon ng Lumang Tipan, ang pinakamahalaga sa Diyos ay ang templo. Sabagat ang Diyos ay palagi nakasentro na maisagawa ay tayo ang kanyang pinananahanang lugar dito sa lupa. Kaya kailangan alam natin yung puso ng Diyos eh. Madalas tayo ay okupado na maraming mga bagay sa buhay natin. Halimbawa, ang ating mga hanap buhay, ang ating pamilya, ito ay nag-o-occupy sa ating puso. Pero pinapaalala ko na ang puso ng Diyos ay nasa pinananahanang lugar niya. Diyan ang puso ng Diyos. Kaya naalala ko yung term na sinasabi na si David ay sa Old Testament, ay ayon sa puso ng Diyos. Si David ay ayon sa puso ng Diyos. Bakit si David ay tinatawag na ayon sa puso ng Diyos? Kasi ang puso ni David ay itayo ang templo ng Diyos. Yun ang gusto niyang gawin. Kaya pagkatapos ng gera, ng mga kung ano-ano, gusto ni David tayuan talaga ng bahay ang Diyos. Yun ang kanyang puso. Anong panahon na yan, walang ganong nakakaalam nito. Walang ganong nakakaalam. Pero si David, alam niya yung puso ng Diyos. Na ang gusto ng Diyos, magkaroon ng tahanan. Kaya meron isang hymn na hango sa Old Testament. Sabi niya, recall how David swore. Di ba? Na hindi ako pupunta, sabi niya, para magpahinga, para matulog, hanggat hindi ko na itayo ang bahay ng Diyos. Ganun katindi yung kanyang kagustuhan. At alam ng Diyos yun. Alam niya na sa buong panahon na yan, si David lang ang nakakaintindi sa kanya. Kaya si David ay isang tao na ayon sa puso ng Diyos. Kaya tuwang-tuwa ang Diyos kay David. Hindi naman perfect si David. Nagkaroon din naman siya ng mga kasalanan. Pero maari, isang dahilan, bakit hindi siya namatay? Dahil gusto siya ng Diyos. At sa panahon na ito, sa Bagong Tipan, sinasabi natin na ang tahanan ng Diyos ay ang Eklesiya. Kaya malinaw na sinabi ng Panginoon sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking Eklesiya. At ang Eklesiya ay ang tahanan ng Diyos sa Bagong Tipan. Kaya ang puso ng Diyos nandyan. So, kumusta tayo? Tayo ba ay ayon sa puso ng Diyos? Amen. So, siningit ko lang ito. Kasi binabanggit sa atin na ang pinakasentro ng good land ay ang templo na itinayo. Pero hindi ito na itayo ni David.
pinagbawalan siya ng Diyos. Kasi yung kamay ni David ay madugo. Ayaw ng Diyos gamitin ito mga kamay ni David para itayo yung kanyang templo. Madami kasing pinatayan si David eh. Libo-libo. Pero digmaan naman yun. No, pero sabi ng Diyos, ang anak mo si Solomon, siya ang magtatayo. Pero alam niyo ba, lahat ng material na ginamit ni Solomon, si David ang naghanda. Para sa akin, hindi ganun kadali yun. Yung mga kahoy, binaba niya sa bundok, hinanda niya lahat yung mga ginto, kung ano-ano pang mga... Kasi yung specification ng templo, kay David binigay eh. Kaya nakita niya ito. No, at pinagtrabahuan niya na ihanda lahat yung material. Wow. Kaya lang hindi siya pinayagan ng Diyos na itayo na yan. Pero ganun pa man, ang Diyos ay nalulugod sa kanya. Amen. Amen. So, the land is the crucial focus of the Old Testament. God called out Abraham and told him that he would bring him into a certain land, which was the land of Canaan. Consider how many times from Genesis 12 to the end of the Old Testament the Lord referred to the land. Actually, the center of the Old Testament is the temple within the city built in the good land. The land is the figure of the all-inclusive Christ, a type of Christ as everything to us. Amen. So dalawa yung binanggit dito. Yung land at saka yung city. Yung land at saka city. Binanggit din sa atin dito na yung land ay sumasagisag sa nagpapaloob na Kristo bilang type, no, larawan, o sagisag, o ano pa, larawan o sagisag ni Kristo as bilang nagpapaloob sa lahat na Kristo. So yan yung land. At yan yung lugar na itinayo ang templo ng Diyos. Amen. Kaya sa bagong tipan, alam natin na ang eklesiya ay ang pinananahan ng lugar ng Diyos. At ito ay naitayo sa pamamagitan ng proseso ni Kristo. Sa pamamagitan ng proseso ni Kristo. Nung siya ay nandito pa sa lupa, pinopesiya niya ang eklesiya. Pero wala pa. Sa Mark 16, sabi ng Panginoon, tatayo ko ang aking eklesiya. Wala pa, itatayo pa lang. Pero pagkatapos niya dumaan sa mga proseso, sa aklat ng gawa, binanggit na ang eklesiya. At ang unang eklesiya ay ang eklesiya na nasa Jerusalem. Jerusalem pa rin. Amen. Kaya makikita natin dito na ang eklesiya ay naitayo sa pamamagitan ni Kristo. Amen. The experience of the children of Israel in the good land typifies our enjoyment of Christ today. Christ is our good land, and the various aspects of the riches of Christ are typified by the produce of the land. Amen. So bumalik tayo doon sa experience. Ang ating karanasan sa Panginoon ay karanasan ng iba't ibang kayamanan na meron si Kristo. At ito ay ang mga iba't ibang aspekto ni Kristo bilang ating karanasan at pagtatamasa ngayon. Kaya ang buhay na isang Kristiyano, nagtatamasa kay Kristo, nararanasan si Kristo, inihahayag si Kristo. Yan ang sentro ng buhay ng isang Kristiyano. Huwag ka mabuhay nang wala si Kristo sa buhay mo. Sabagat siya ang ating mabuti at mayaman na lupa na binigay ng Diyos sa atin sa bagong tipan. Kaya kailangan yung buhay natin pumasok tayo
sa pagraranas sa Panginoon. At pwede ko sabihin, yung pagraranas sa Panginoon ay ang ating tuloy-tuloy na pag-contact sa Panginoon sa lahat ng aspekto ng ating buhay. Di ba? Marami tayong kailangan sa buhay natin. Dapat yung mga kailangan natin sa buhay natin ay nakatuon kay Kristo. Lalo na yung ating psychological na pangangailangan. Di ba? Kailangan mo ng saya. Si Kristo dapat ang magpasaya sa iyo. At yung pagpapasaya ni Kristo sa iyo, yan ay karanasan na kailangan natin. May mga panahon, may kahinaan tayo. Kailangan natin ng pagpapalakas. Dapat si Kristo ang kalakasan mo. Hindi kalakasan sa labas ni Kristo. Dapat siya mismo ang kalakasan mo. Ayan ay biyaya para sa atin. Ano pa? Diba? Minsan, kailangan natin ng karunungan para mapagpasyahan natin ang mga ilang bagay sa buhay natin. Yan, dumadating ang panahon kasi, ang hirap mag-decide. May mga bagay na kailangan desisyonan mo. Huwag mong desisyonan yan nang wala si Kristo. Kunin natin si Kristo bilang ating kapasyahan, bilang ating karunungan, bilang ating desisyon sa mga bagay-bagay. Diba? Brother Danny, paano ba ginagawa yan? Siyempre, lumalapit ka sa Panginoon. Kinakausap mo siya, nagsasalamuha ka sa Kanya hanggang maitayo sa loob mo si Kristo bilang desisyon mo. Ganun. Kailangan naitayo siya sa iyo. Kapag naitayo siya sa iyo, napuspusan ka, nagkakaroon ka ng mga desisyon na siya mismo. Kaya pumasok tayo sa mga ganyang karanasan. Tandaan natin ang general topic ng ating MR ay pagtatamasa, pagraranas, at paghahayag sa Panginoon. Kaya pasukan natin ito. Kaya binibigay itong mga messages na ito para makapasok tayo doon sa pinaka-general topic natin ng MR. Kaya ang ganda ng relasyon ng mga messages sa title ng ating MR. Amen. If we enjoy the rich supply of Christ, we will be able to live Christ. Yun. Amen. Tagalugin ko. Kung itinatamasa natin ang mayamang supply ni Kristo, tayo, okay, ay maibubuhay si Kristo. Maibubuhay natin si Kristo. Magiging pamumuhay natin si Kristo. We will also be empowered to defeat the enemies. Yun. Empowered to defeat the enemies. Oh, di ba? Ano ba ang enemy ninyo? Yung galit nyo, enemy natin yan. Yung ating mga panlalamig sa Panginoon, enemy natin. Pagkawala ng ating pag-ibig, enemy natin yan. Kailangan natin ma-empowered para wag mawala yung mga yan. Yung ating gana na magpulong, maglingkod. Lahat ng ito ay kailangan natin na empowering. At lahat ng ito ay si Kristo. Furthermore, through the enjoyment of the riches of Christ, the kingdom of God is established in the church. Amen. So yung kanyang mga kayamanan ay maging pagtatamasa natin. Amen. Maging masaya tayo sa mga iba't ibang aspekto ni Kristo na nararanasan natin. And the temple is built for God's dwelling place. Kasi ang templo ngayon ay hindi na physical. Hindi na siya physical. Ang templo ngayon ay tayo mga believer na sama-samang naitatayo sa pamamagitan ng mayamang tustos ni Kristo na naidadala sa atin mula sa ating pagtatamasa at pagrarana sa Panginoon. Sama-sama tayo na itatayo sa loob ng isang tahanan na walang iba kundi ang templo ng Diyos ngayon na siyang eklesiya ng Diyos. Amen. All these matters, living the Christian life, defeating the enemies, establishing the kingdom of God, and building the house of God, issue out from the enjoyment of the riches of Christ.
Kaya tuloy natin ang pagtatamasa sa kayamanan ng Panginoon. At siyempre, ang pinakamainam na paraan ay ang ating pagdulog sa kanyang salita. O ito, araw-araw nag-EMR ka dapat. Itong ginagawa ko ay ano lang to, preview. Kung gusto mo na maging malinaw yung MR mo, pagbasa mo, o di mag-preview ka. O, ito ay tulong lang naman para makapasok tayo sa MR. Pero ang mahalaga, pumasok tayo sa MR, mag-pray read tayo, basahin natin, gawin natin ang mga salita dito na panalangin natin para makontak natin ang Panginoon at upang tayo ay mabuuan ng Panginoon, no? At tayo ay maging mga bahagi ng kanyang pagtatayo sa panahon na ito. Amen. Salamat Panginoon, ikaw ang aming mabuting lupa na binigay sa amin upang maging bahagi namin. Salamat sa bagong tipan. Ikaw ang katotohanan at realidad ng mabuting lupa. Ikaw ang naprosesong tres-unong Diyos at naging espiritong nagbibigay ng buhay upang ang iyong sarili ay madala tungo sa amin at magkaroon kami ng mga subjektibong karanasan. Nawa, bigyan mo kami ng bukas na puso, gawin mo kami mga bukas na sisidlan upang pumasok sa pagtatamasa sa iyo sa pamamagitan ng maraming salamuha. Salamat Panginoon. Amen.